Mga kapuso, maulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong unang Lunes ng Pebrero dahil sa shear line o ang nagsasalubungang ang amihan at easterlies. Ayon sa Pag-asa, apektado ng shear line ng Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide lalo sa gitna ng malalakas na ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong Visayas at ilang panig ng Southern Luzon at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong Lunes, naitala sa La Trinidad, Benguet ang minimum temperature na 12.5 degrees Celsius, 14.2 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio, habang 21.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ingat po tayo sa sobrang lamig, mga kapuso. Bantay Mayon naman po tayo, mahigit 300 rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PHIVOLCS, 30 beses ding nagpakawala ng pyroclastic density currents o uson ang Mayon. Sa footage na ito ng ahensya, dumausdos ang lava mula sa crater hanggang sa halos 4 na kilometro sa Basud Gully. Halos 2 kilometro naman sa Bonga Gully, habang mahigit 1 kilometro sa Miisi Gully. Naitala rin sa bulkang ng 5 volcanic earthquake at nagbuga ng lava dome at lava flow. Nananatili sa alert level 3 ang Mayon. Ibig sabihin, mahigpit pa na ipinatutupad pa rin po ang pagpasok ninuman sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Bawal din po ang anumang aircraft na lumipad sa ibabaw ng Mayon. Patay ang isang rider matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Novaliches, Quezon City. Nasawi rin ang isang nagbibisikletang estudyante na nadamay lang sa insidente. Balita hatid ni James Agustin. Kita sa CCTV ang habulan sa pagitan ng riding in tandem at mga pulis sa Quirino Highway, Novaliches, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Bago yan, galing sa Villarreal Street ang dalawang nakamotorsiklo na nakasuot ng jacket at helmet. Doon nila pinagbabarilang isa pang motorcycle rider. Bumulagta sa kalsada ang 28 anyos sa lalaking rider. Naisugot pa sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival dahil sa mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nadamay rin sa pamamaril ang 24 anyos sa lalaking second-year criminology student na nagbibisikleta. Tinamaan siya ng bala sa kaliwang hita. Naisugod din siya sa ospital pero binawian ng buhay. Hindi na muna nagbigay ng panayam ang Quezon City Police District habang iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Nagsasagawa na sila ng hot pursuit operation para mahuli ang mga salari. Na-recover ng SOCO ang 11 basyo ng bala at isang tingga sa pinangyarihan ng krimen. Nakuha na ng punerarya mula sa ospital ang labi ng estudyanteng nadamay sa pamamaril. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inabot naman na mahigit 15 oras ang sumiklab na grass fire sa paligid ng Bulkang Taal, sakop ng Balete, Batangas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 5:30 hapon nitong Biyernes. Idineklara lang itong fire out pasado alas 8:30 na umaga, kinabukasan Sabado. Walang nasaktan sa sunog. Batay sa joint report ng BFP, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Balete MDRRMO, posibleng nagsimula ang apoy sa upos ng sigarilyo at open flame mula sa pagluluto. Abiso sa mga motorista, may big time na taas presyo sa ilang produktong petrolyo simula bukas, Martes. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 10 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ika-4 na magkakasunod na linggo na yang taas presyo sa gasolina, habang 5 magkakasunod na linggo naman para sa diesel at kerosene. Abiso mula sa MMDA, ilang bahagi ng EDSA ang sarado simula ngayong Pebrero para sa konstruksyon ng MRT-7. Mula kahapon, February 1 hanggang May 8, 2 lane ng EDSA North Avenue northbound ang isasara buong araw. Mula February 22 naman hanggang May 18, isasara ang 2 southbound lanes nito. Full road closure naman ang northbound lanes mula February 11 hanggang March 10, tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw.
March 11 hanggang March 23 naman, may full road closure sa southbound lanes doon. Sa parehong oras mula March 24 hanggang April 29 naman, may full road closure sa bahagi ng EDSA sa West Avenue. Para po yan sa pagkakabit ng turnback girder o bakal na magdurugtong sa dulong segment ng MRT-7 North Avenue Station at sa riles na nakatayo na sa West Avenue. Magkakasunod ang dalawang fire truck at isang rescue vehicle na yan papunta sa isang sunog sa Tansa, Cavite noong January 27. Makalipas ang ilang minuto, may isang asul na truck na pumagitna sa mga re-responding bumbero. Maya-maya, isa pang truck na kulay puti naman ang sumingit din sa linya kung nasaan ang mga truck ng bumbero. Nakauna rin naman kalaunan ng parehong fire truck. Pero nang makarating sa pinangyarihan ng sunog, nagkaroon ng komprontasyon ng mga sakay ng isa sa dalawang fire truck at ang driver ng asul na truck. Nagpakilalang empleyado ng alkalde ang truck driver. Paliwanag niya kay Tanza Mayor Arcangelo Matro na ipatawag siya kinabukasan, may tumawag daw sa kanila para mag-rescue sa sunog. Humingi naman siya ng paumanhin. Wala pang pahayag ang driver ng puting truck. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang parehong truck driver at mga may-ari nito kaugnay sa insidente. Suspendido rin ng 70 araw ang lisensya ng dalawang driver. Iniakyat din sa alarm status ang plaka ng dalawang truck. Ibig sabihin, may hindi pa nababayarang multa o nakabinbin na kaso o paglabag ang sasakyan. Paalala po sa mga motorista, magbigay daan sa mga emergency vehicle kabilang ang mga fire truck. Hindi lang daw ito basta pagsunod sa batas, kundi pagpapahalaga na rin sa buhay ng iba ayon sa LTO. Sinimulan ng talakayan ng House Justice Committee ngayong umaga ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tutukuyin ng komite kung sufficient in form at sufficient in substance ang parehong reklamo. Sa huling impormasyon, nagsalita si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na nag-endorso ng reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Nagsasalita na rin ang mga kongresista mula sa Makabayan Bloc na nag-endorso naman ng impeachment complaint mula sa Grupong Bayan. Huli kam sa Maynila ang paumaril ng tricycle driver sa isang dating barangay kagawad. Ang ugat ng insidente, sinita ng dating kagawad ng tricycle driver dahil sa pag-ihi sa kalsada. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Papasok na sana ng trabaho ang lalaking naglalakad sa Barangay 442 Zone 44 Sampaloc, Maynila noong Huwebes ng hapon. Hindi pa siya nakatatawid sa kabilang kalsada nang dumating ang isa pang lalaki na agad siyang binaril. Ang biktima na dating kagawad sa barangay, nakailag at nagtago. Hinabol siya ng sospek. Sandali pang tumigil ang sospek para pulutin ang ilang basyo ng bala sa kalsada. Sinubukan ulit niyang habulin ang biktima, pero umatras na lang nang makatakbo na sa kalapit na eskinita ang biktima. Ayon sa pulisya, 3 beses nagpaputok ang sospek bago mag-jam ang baril. Walang balang tumama sa biktima. Pero nagtamo siya ng mga sugat dahil sa kanyang pagtakbo. Tayo ka. Ang sospek, ang 39 anyos na driver ng tricycle. Napadaan pala siya sa harap ng biktima bago ang pamamaril. Ayon sa pulisya, sinita ng biktima ang sospek sa pag-ihi niya sa may kalsada na ikinagalit ng sospek. According dun sa ating victim, nakita niya itong suspect, in-approach niya lang na kung bakit siya pinagmumura. And then parang minasama nung suspect yung pagkakasita sa kanya. Naarestuhan namin. Ilang oras matapos ang pamamaril, naaresto ang suspek sa bahay niya. Nakuha rin sa kanya ang baril na ginamit umano sa krimen na napag-alamang hindi lisensyado. Doon na lang po magkasalta po sa korte. Sa pahayag ng suspek sa mga pulis, inamin niyang umuwi siya sa bahay para kumuha ng baril. Minado naman po yung ating suspect. Makulit daw si Kagawad eh. Parang nakakalalaki daw. Nung nahuli namin yung suspect upon interview, habang pinamimedical namin, nagyayabang pa to na swerte si Kagawad, nag-jam yung bala. Kung hindi, ubusin niya yun. Tinitingnan ding anggulo ng pulisya ang dati na umanong galit ng suspect sa biktima. Sometime in November of 2024, umiinom tong suspect dun sa iskinita nung bahay ni ex-Kagawad. So natitigan,
parang minasama niya to. Parang nagtanim lang ng galit tong ating suspect dun sa ating biktima. Reklamong attempted homicide at illegal possession of firearms ang isinampa laban sa suspect na nakapiit sa Sampaloc Police Station. Ayon sa pulisya, nahulihan na rin ang di-lisensyadong barilang suspect noong 2025. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare, balik bansa si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao. Kasama niya ulit ang kaibigan at first runner-up sa beauty pageant na si Gotcha Bell. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Balik Manila si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao. Kasama niya ang first runner-up at kanya raw soul sister na si Gotcha Bell ng Thailand. Magkasama sila sa fan meet dito sa bansa at may Thai fans pang lumipad dito para makabond ang MGI Queens. Hindi ko expect na gagawin ni Papa Nawat because I don't think we have a big fan base. And ayun na nga, ginawa na niya. I'm very happy and I'm so excited to come to the Philippines again. Yes, and this is a second time. Actually, I would like to go to the island. Matutupad na rin daw this time ang wish ni Gotcha Bell na makalibot outside the city. Pupunta sila sa Camiguin na kabilang sa 52 places to go ng New York Times ngayong 2026. Inilarawan ng New York Times ang isla bilang water lovers paradise. Highlight sa travel list ang sandbars, hot springs, waterfalls at sunken cemetery. Sabi ko, you should visit. So sabi ko, para hindi lang siya leisure, hindi lang siya travel, why not make it worth it? Doon din nila isushoot ang kanilang short film for a cause. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News.